4-in-1 kakanin or yung may apat na iba't ibang klaseng masasarap na kakanin ka na sa isang bilao? Sino ang makakatanggi dito? Tara, umpisahan na po nating magnegosyo. Gawin po muna natin yung ating 2-layer kutsinta. Sa isang mixing bowl, paghalu-haluin lang po natin yung ating all-purpose flour, cassava flour. Dito po gagamit tayo ng brown sugar, hindi na po tayo gagamit pa ng pampakulay. Basta yung bilhin nyo po ay yung wag naman negro, yung dark lang po na golden brown sugar. Sa marami rin pong nagtatanong, ito po yung lihiya or lye water. Tumutulong po ito para magpakunat po sa ating kutsinta. At make sure lang po na dito sa ating recipe, teaspoon yung ating gagamitin. Dahil kapag nagkamali kayo at tablespoon po yung inyong nagamit, at sobra na po sa ating recipe, magiging mapait po yung pinaka-outcome ng inyong kutsinta. Para po sa ating liquid ingredients, tubig po yung ating gagamitin, then i-mix pong mabuti. Sa kahit anong pan nga po pala na gagamitin natin sa pagluluto ng kutsinta, make sure po na i-grease natin itong mabuti dahil medyo malagkit po ito. 12 inches round pan yung gamit ko rito, then sa paglalagay po ng ating mixture, pinadaan ko po muna ito sa salaan. Tanggalin lang din po natin yung mga bubbles na nasa pinakaibabaw. Dapat nga rin po pala, bago natin isalin yung ating mga mixture sa ating mga pan, ay kumukulo na po yung tubig sa ating steamer. Then lulutuin or i-steam po natin ito over medium-low heat lang po ng 35 minutes. At habang nakasalang naman po ito sa ating steamer, gawin po natin yung ating pang second layer. Paghalu-haluin lang po yung ating glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Yung ating light brown sugar naman po yung gamit natin dito, lye water at tubig. Ito po isa rin sa pinaka-importante. Bali yung tubig po na ginamit ko rito ay medyo mainit pa kanina. Ibinabad ko po rito yung annatto seeds or atsuete. If ever po na yung inyong atsuete na gagamitin ay medyo mamasa-masa, meaning hinaluan po ito ng lihiya or lye water para mas maging makulay po kasi talaga ito. Huwag na po kayong maglagay pa ng lye water dito sa ating mixture. If ever naman po na walang halo ito, maglagay na po kayo. After 35 minutes, make sure na nag-dry up na po yung pinakaibabaw pero hindi pa po ito fully cook. Ilagay na po natin yung atin pong pangalawang mixture. Then, i-steam pa rin po natin over medium-low heat ng 45 minutes. After the allotted time, mag-toothpick test po tayo. Make sure na luto na po hanggang sa pinakaloob. If ever na hindi pa, magdagdag pa po tayo ng ilang minuto para po sa ating pagluluto. I-grease ring mabuti yung ating spatula o yung pangtanggal po natin dito po sa ating kutsinta. Even yung ating gagamiting panghiwa ay dapat rin pong nakagrease mabuti. And charan! Heto na po mga balalabs, ang ating 2-layer kutsinta na may tamang tamis, makunat-kunat, at tingnan nyo rin po yung layer ng ating pinakakulay, talaga naman pong nakakatakam. Para nga po pala sa 3 recipe pa nitong ating 4-in-1 kakanin sa bilao, ilalagay ko na po yung mga link sa atin pong description box.